Love Serye TV. Mr. Billionaire, may missing melody. Tunghayan na po natin ang ikapitong bahagi. Pasado 2:00 na madaling araw nang iuwi ni Jess si Maria. Sinamahan niya ito hanggang sa loob ng bahay. Nang maisara ang pinto ay marahan niya itong ihinatak. Nahuhulaan na ng dalaga ang nais niyang gawin, pero hindi ito tumutol. Ipinikit nito ang mga mata nang bumaba ang kanyang mga labi. Katulad ng unang halik na iginawad niya noong unang araw na magkita sila, ay muli niyang dinala ito sa dako paroon, and she was melting. Napasiksik nitong lalo sa mga bisig niya. Naramdaman ni Jess ang mainit na pagtugon ni Maria. Marahan siyang kumakawala. Kahit na gustong-gusto niya itong yakapin at halikan, buong magdamag ay kailangan niyang tumigil. Napaungol ang babae bilang protesta nang itigil niya ang paghalik. Dark brown irises look up to him. Di naman ang binata ng daliri ang mga labi nitong mamasa-masa pa sa kanyang halik. I want to kiss you forever, but we need to stop. I can promise na kaya ko magpigil ng matagal kapag hindi tayo tumigil, he huskily said, wanting so much to kiss her again. Wala sa loob na pinadaan ni Maria ang dila sa loob ng labi nito. He almost groaned aloud. She looked so sexy doing that. Maybe I also want it, pabulong nitong wika. Nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga at pumikit upang pakalmahin ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Mabini niyang hinalikan ang buhok nito. No, sweetheart, hindi ko gagawin yun sa'yo. Biglang napakunot ang noo ng dalaga. Kumawala ito mula sa kanyang pagkakayakap at mabilis na tumalikod. Good night then. Isara mo ang pinto pagkaalis. Anitong wikang humarap sa kanya. Nagtatakang niyakap niya itong muli mula sa likuran. Napapiksi ito at pilit na kumakawala. Hey, galit ka ba? Ano ginagawa ko? Hindi kita masisisi kung hindi ka na-turn on sa isang walang karanasang katulad ko. Umalis ka na lang. You silly girl. You think I don't find you attractive enough? Mahina niyang wika na dinampian ng halik ang balikat nito. Narinig niya ang pagpapakawala nito ng malalim na buntong hininga. Sigurado ka ba, Maria? Paanas niyang tanong na hinahalikan naman siya sa batok. Yes, halos pabulong din sagot ni Maria. Idinako niya ang mga labi sa punong tenga nito. Napasandal ang babae sa kanyang dibdib. Hindi lang halik ang gusto kong gawin, Maria. Alam ko, hindi ka kaya magsisi pagkatapos. Paniniguro pa rin niya. Ayaw niyang may agam-agam sa puso nito kapag inangkin niya. Pakakasalan mo naman ako, hindi ba? Bukas na lang ha. Sarado pa ang munisipyo. Biro ni Jess upang kontrolin ang nararamdaman. Ipinangako niya sa sariling kapag dumating ang pagkakataong ito, he would make love to her gently and slowly. Wala siyang pakialam kung abutin man siya ng pagsikat ng araw sa pagtuklas ng katawan ng isa't isa. Ayaw niyang itulad si Maria sa kanyang ibang naging girlfriends na inangkin lang niya dahil ng pangangailangang pisikal. He wanted to possess her, heart, body and soul. Napag-ibig siya ng sikuhin ni Maria sa tiyan. Jess naman, you're the girl a guy brings home and introduces to the fox, Maria. Tutuparin ko ang pangako ko. Lahat ng pangako ko sa'yo. Ani yang muling tumigil. Pwede ka pang umayaw. Kaya ko pang magpigil. Humarap ito sa kanya at inaangkla ang kamay sa kanyang leeg. Gusto kong mawala yung takot ko, Jess. Gusto kong magtiwala na hindi mo ako iiwan pagkatapos nito. I'm giving you my all. Take care of my heart. Madamdamin nitong wika. Bilang sagot ay binuhat niya ito. Where's your room? Itinuro ni Maria ang silid nito. Wala silang imik habang pumapasok sa kwarto. Marahan niyang ibinaba ang dalaga sa paanan ng kama at nagtanggal ng damit. Lalo nakadagdag sa kanyang nararamdaman ang sensual na pagkakatitig ng babae sa kanya. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang tanda ng kanyang pagnanasa. Hindi mo lang alam kung gaano ako nagpigil sa tuwing kasama kita, Maria. I wanted so much to ravish you. Inalis niya ang pagkakabuhol ng tali ng haltered summer dress nito. Dumaustos sa sahig ang malambot na tela. Hindi niya maiwasan ang mapasinghap nang tuluyang mapatambad sa kanyang paningin ng katawan nito. Tila nahiyang hindi makatingin sa kanyang dalaga na itinakip ang mga braso sa tapat ng dibdib nito. Perfect. Anas niyang tinanggal ang mga braso nito bago ito muling hinalikan. Jess took his time loving her. Pinagpala niya ng halik ang kabuuan ng mukha nito. Napasinghap si Maria nang dumako sa puno ng dibdib nito ang kanyang mga labi.
Wala sa loob itong napapikit sa kanyang braso. Walang bahagi ng katawan nito ang hindi nadaanan ng kanyang mga halik. Napaliyad ang dalaga ng damhin niya ang palad ng dibdib nito. Napapatigil siya kapag napapaungol ang kaniig. Sinisigurong hindi niya ito nasasaktan. Handa na si Maria nang dumako ang kanyang palad sa pagitan ng mga hita nito. Muli niya itong ginawaran ng halik sa labi at marahang ibinaba sa kama. Humiga siya at inakay ito paibabaw sa kanya. Chess, tila nalilitong wika nito. Ayokong mahirapan ka, sweetheart. This way you can control. Alalayan kita. Ani ang hinawakan ito sa balakang at marahang itinaas. Sabay silang napasinghap nang maramdaman ang kanilang pag-iisa. Napahawak ng mahigpit si Maria sa kanyang magkabilang balikat at biglang muling itinaas ang katawan. Nakabalatay sa mukha nito ang discomfort. Napahugot naman ng hininga ang binata sa kaiga-igayang sensasyon dulot ng paggalaw nito. Chess, muli ay tila paghingi nito ng saklolo. Bahagyan niyang itinaas ang katawan at hinuli ng mga labi ang dulo ng dibdib nito. Dinaman naman niya ng isang kamay ang sentro ng pagkababae nito. Malakas na paungol ang dalaga kasabay ng pagsabunot nito sa kanyang buhok. Napapikit ito ng mariin. Nawala sa hapdi ng kanilang pag-iisa ang atensyon nito at natuon sa sabay na sensasyong nararamdaman sa kanyang ginagawa. Ni hindi na nito nararamdaman ang unti-unti niyang paggalaw. Gustong sumigaw ni Jess sa samot-saring emosyon sa mga sandaling iyon. Ganito pala ang pakiramdam kapag babae ang inaangkin mo ay mahal mo. Kailanman ay hindi pa siya nakaranas ng ganito kasarap na kikipagniig sa isang babae. Kung ito ang sinasabi ni Chance na pagtuntong sa alapaap ay naiintindihan niya na. Tuluyan na siyang naupo at niyakap ang dalaga. Napahawak ito ng mahigpit sa kanya nang hulihin ang kanyang mga labi ang dulo ng isa nitong dibdib. Let go, Maria. I'm gonna catch you. Malakas na napaungol si Maria. Hindi niya alam kung saan kakapit. Pakiramdam niya ay lumulutang siya sa kawalawakan at naaabot niya ang langit. May bahagya pa ring hapdi siyang nararamdaman sa kanilang pag-iisa, ngunit hindi niya na iyon halos alintana. May mas kaiga-igayang sensasyon siyang nararamdaman habang maingat na iginigiyan ni Jess sa sayaw na nila, na sila lamang ang nakakaalam. Ni hindi niya napansin ang unti-unting pagbilis ng paggalaw ng binata. Ang nais lang niya ay abutin ng dako pa roon. Kapwa sila naghahabol ng paghinga. Let go, Maria. I'm gonna catch you. Bulong ni Jess. Sapat na iyon upang alisin niya ang natitirang reserbasyon. Yumakap siya ng mahigpit sa binata at hinayaang ilipad siya nito sa kalawakan. Sinabayan ni Jess ang kanyang malakas na pag-ungol nang marating nila ang kasukdulan. What's up? Tanong niya kay Chan sa telepono habang nakatingin kay Maria na nakaupo sa dalampasigan at nilalaro ang buhangin. Jess, 3 araw lang ang balak mong pananatili dyan sa Guimaras. Mag-iisang buwan ka na at hindi ka pa nakakabalik dito. Kung hindi kita kilala, iisipin ko may pinagkakaabalahan kang babae, kaya ka nawiwili dyan. Walang pakasakali ang banat nito. Paano kung sabihin kung meron nga? Aniya, narinig pa niya ang pagpapalatak nito sa kabilang linya. Wow, ibang klase ka talaga, Jess. Kahit saan wala kang patawad. Hold your ass back here. Unless seryoso na pinagkakaabalahan mo dyan. I don't know, bro. Ano bang klaseng sagot yan, Jess? Simple lang naman yung tanong. Can you live without her or not? Hindi na nagdalawang isip ng isasagot si Jess. I found my treasure. So, ano pang dapat pag-isipan? Ayusin mo na yan dyan at bumalik ka na dito. Huwag mong sasabihing mawawala ka sa opening ng bar at maghahanap din yung mga media sa'yo. Napatawa siya. Huwag kang mag-alala, darating ako. Hindi ko bibigyan ng pagkakataon si Bri na igisa ako sa sarili kong mantika. Give me until tomorrow. Alright, anito at nawala sa linya. Ibinalik niya ang cellphone sa bulsa ng pantalon at naglakad patungo kay Maria. Napalingon ito nang maramdaman ang kanyang paglapit. Sino yon? Tanong nito. Kaibigan ko. Pinapabalik na ako ng Maynila. Opening nung bago naming bar next week, so I need to be there. Sagot niya. Tumango ito. Sige na, come with me, Maria. Napatingin ito sa kanya at marahang umiling. Ayaw mo? Napalis ang ngiting tanong niya. Hindi naman sa ganon. Siguro ito na yung tamang pagkakataon para malaman kung ano talaga ang totoong laman ng dibdib mo. A few days away may give you time para alamin kung ako ba talaga yung gusto mo. Malumanay na sagot nito. Ilang sandali silang kapwa na tahimik. Paano ko ma-realize kung ayaw ko nang bumalik dito? Maya-maya ay tanong niya. Malungkot nang umiti ang dalaga. Agad niyang pinagsisihan ang sinabi.
Alam niyang malabong mangyari yon. Natagpuan na niya ang kanyang hinahanap. Hindi na siya papayag na mawala pa itong muli. Masuyo niyang inakbayan ang dalaga at inihilig sa kanyang dibdib. Then, wala na akong dapat pang hintayin. Mahina nitong sabi na itinuon ng paningin sa payapang karagatan. Anyway, kung ano man yung magiging desisyon mo, sana lang ipaalam mo sa akin. At least para mabigyan ko ng closure yung namagitan sa atin. Masuyo niya itong hinalikan sa noo. Ilang taon ako naghintay, Maria. I won't waste another day without you in my life. Makakapaghintay ka ba? Nandito lang ako. Pangako? Baka bigla ka na lang ulit mawala parang bula katulad ng dati. I didn't have a chance and choice then. Ngayon ay alam ko na kung ano yung gusto ko. Wala akong ibang pupuntahan. Ang gusto ko lang ay makasiguro ka. If I did, what do I get in return? Tumingala ito sa kanya. How about I feel every single day of your life with beautiful music? Hinalikan niya ang tungkoy ng ilong nito. Gusto ko yan. Kumawala si Maria mula sa pagkakasandal sa kanyang dibdib. Kinuha nito ang violin ni Jess. Sa may lalagyanan, may ginawa akong kanta para sa'yo. Gusto kong marinig. Tanong nitong ipinatong ang instrumento sa balikat. Sige nga, kapag nagustuhan ko ako ang magbibigay ng title ha. Ngumiti lang ito. Kung gaano kahusay si Maria sa pagtugtog ng piano, ganun din ito sa violin. Ramdam niya ang tila pagtawa o pag-iyak ng mga melodiyang itinutugtog nito. Maria played with her soul at kaya nitong iparating sa tinutugtog nito ang damdaming nasa sa loob sa awitin. Paano mo ginagawa yon? Hindi niya mapigilang ibulalas nang matapos nito ang pagtugtog. Ang ano? Nagtataka nitong tanong na muling ibinalik sa case ang violin. Play like the song speaks me. Ngumiti ang dalaga at ipinatong isang palad sa kanyang dibdib. Let your heart play. Hinuli ni Jess ang kamay nito at hinalikan ang palad. You are simply amazing, girlfriend. Malambing siya nitong inirapan. So, may naisip ka na bang title para sa kanta? Jess. Name that song, Jess. Hey, naistorbo ba kita? Pilit kong kinokontrol ni Jess ang pananabik sa kanyang dibdib. Hindi niya maiwasang makaramdam ng ganoon sa tuwing naririnig ang boses ni Maria. 1 linggo pa nga lamang nagdaan nang umalis siya ng Guimaras. Ngunit pakiramdam niya ay napakatagal na mula nang huli silang magkasama. Sobra na niya itong namimiss. Hindi naman, nagpapaantok lang ako. May hinihintay pa kasi akong tawag mula sa isang tao dyan na nagsasabing namimiss niya ako. Assuming ka masyado, girlfriend. Napangiti niyang wika. Ganon, kung hindi naman pala ako hinahanap mas mabuti pang bumalik na ako sa California. Napatawa siya. Alright, I miss you so much. Pag-amin niya. Mahirap bang sabihin yan, Roman? Isang halakhak ang kanyang isinagot. Natanggap mo ba yung ipinadala kong regalo? Yes, and this is too much, Jess. Hindi mo na dapat binili to. Hofner violins don't come cheap. Grand piano nga sana yung gusto kong bilhin para sa'yo. Kaso hindi mo naman madadala kapag bumalik ka ng California. At least yan, kahit saan pa ay pwede mong bitbitin. Huwag mong ibabalik sa akin yan, magtatampo ako sa'yo. Ini-spoil mo ako, Mr. Roman. Baka hanap-hanapin ko to. Mas gusto ko yon. So, kumusta yung opening ng bar nyo? Tanong nito. It's a success, and everybody came. Masayang sagot niya. Sana nandito ka. Gusto ko itang ipakilala sa mga kaibigan ko. May next time pa naman. Kailan ka babalik dito? I'll stay here for a few more days. Aasikasuhin ko lang yung mga nabinbin kong trabaho, then I will go home. Home? Saan galing yun? Hindi Guimaras yung tinutukoy niya. Home is where the heart is. He had found home with Maria. Agad niya nakaramdam ng kapayapaan sa isiping iyon. Hey Jess, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Bry mula sa pinto palabas ng rooftop. I need to go, sweetheart. Matulog ka na. I'll call you first thing tomorrow morning, okay? Aniya kay Maria. Okay, good night. Sweet dreams. Pinatay na niya ang cellphone. Lumapit si Bry at inakbayan siya. Nasa ibaba yung party at mag-isa ka dito. Where's the fun in talking on a cellphone? Anito. Alam mo gusto ko nang maniwala sa nababalitaan ko since bumalik ka mula Guimaras. At ano naman yon? That you have been acting strange. Tama bang narinig kong inisnab mo na si Danica? Akala ko ba you have been eyeing her for some time? Nagbago din yung gusto ko sa tao, Bry. Tugon niya. Wow, hindi yan ang inaasahan kong sagot, bro. Ano nangyari sa'yo sa Guimaras? Naninibago ako sa'yo. Kung ano-ano yung napapansin mo. Ana yang nagpatiuna sa ibaba. Iwinasiwas ni Bry ang hintuturo at sumabay sa kanya. I'll tell you, Jess. I smell something going on. Malalaman ko rin kung ano yung isinesekreto mo.
Ewan ko sa'yo. Ang dami mong alam. Tara na, baka hinahanap na tayo ni Chance.